Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang tanong ang ibinigay ng isang guro sa kanyang mga estudyante. At ang sabi, paano mo malalaman na tapos na ang gabi at simula na ng isang bagong umaga? Ang sabi ng isa sa mga estudyante, kapag po nakita mo na ang pagkakaiba ng puno ng saging sa puno ng mangga, tiyak, alam mong tapos na ang gabi at simula na ng bagong umaga. Mali, ang sabi ng guro. Sabi ng ikalawa, kapag po nakita po natin mula sa kalayuan na iba ang itsura ng kambing at kalabaw, tiyak yon, isang bagong umaga ang nagsisimula. Mali pa rin. Kaya't ang sabi ng kanilang guro, ang tamang sagot, paano mo malalaman tapos na ang gabi at simula na ng isang bagong umaga, kapag nakita mo na at nakilala na ang bawat kapwang makakasalubong ay kapatid at kapwa. Dahil kung hindi, patuloy kang namumuhay sa dilim ng gabi. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, pwede rin natin tanungin ang katanungang ito sa ating mga sarili. Kailan natin masasabing tapos na ang dilim ng Biyernes Santo at nagsisimulan ang liwanag na muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mga sariling buhay? Ang kasagutan po ay ibinibigay sa atin ng mga pagbasa natin ngayong ikatlang linggo sa panahon ng Pasko na muling pagkabuhay. Tapos na ang dilim ng Biyernes Santo at simula na ng isang liwanag at ng bagong umaga ng pagkabuhay kapag po nakikita na natin buhay ang presensya ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa unang pagbasa, ibang Pedro yung ating nakilala. Isang Pedrong hindi na bahagang buntot. Isang Pedrong hindi na duwag. Kundi isang Pedrong marunong ng panindigan ang kanyang pag-ibig para sa kaibigan. Ganon din po si Juan. Isang marubdob na pag-ibig ang kaya niyang ipagkaloob sa isang minamahal. Kaya na po ni Juan at ni Pedro panindigan ang katotohanan at ipaglaban si Jesus bilang kanilang kaibigan. That is why, my dear friends, both Peter and John, in the first reading, we can say that they are now true witnesses of the risen Christ. Tunay na saksi, hindi lamang ng muling pagkabuhay ni Jesus, kundi tunay na saksi ng kanyang kabutihan. Saksi sapagkat naranasan ni Pedro kung paanong muling tanggapin sa kabila ng kanyang pangiiwan. Buhay na saksi sapagkat ngayon si Juan, mas malalim yung kanyang pagmamahal. And that is why, my dear friends, on this third Sunday of Easter, we can learn that witnessing is both an act of the mind and of the heart. Hindi lang po nakikita, hindi lang dapat naririnig. Ang isang saksi dapat nakakaranas. Ang isang saksi dapat marunong makiramdam. At dahil po ngayon, si Pedro at si Juan nakilala na ang totoong pagkatao at pagkadiyos ni Jesus, hindi na sila namumuhay sa dilim. Namumuhay na sila sa liwanag ng bagong buhay kaloob ni Jesus. My dear friends, this is the grace brought by the resurrection of the Lord. Because of His resurrection, we are transformed. For once we are blinded, now we can see the light. We recognize Jesus and no longer living in the dark. Why? Because we have experienced His own resurrection. Kaya nga po siguro ngayon, 3 linggo na tayo sa muling pagkabuhay, pwede natin tanungin sa ating mga sarili, gaano ba taga-katotoo ang muling pagkabuhay ni Jesus sa aking sariling karanasan? Ganon din po sa ating ebanghelyo.
Nasaksihan natin, nagkukwentuhan ng mga alagad kung paano po nila nakilala si Jesus o kung paano nagpakilala si Jesus sa kanila sa pamamagitan hindi lamang ng kanyang salita, kundi nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay. The prefiguration of the Eucharist. After Jesus explained on the way to Emmaus the scriptures, they stopped and Jesus broke bread with them. It was only then that his two disciples recognized, si Jesus iyon. Nagpakilala si Jesus sa pamamagitan hindi lamang ng kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng isang hapunan o salo-salo. Ganon-ganon po yung nangyayari kapag tayo po ay nagdiriwang ng misa, lalo na kapag araw ng linggo. The Eucharist is the reenactment of what happened on the cross, although in a bloodless manner, na muling inaalay ni Jesus ang kanyang sarili at nagpapakilala. Para bang sinasabi sa atin ni Jesus, ngayong linggo, sa pag-attend mo ng misa, maaalala mo kaya, hindi lamang yung aking paghihirap, kundi maaalala mo rin kaya, gaano kita kamahal. Kaya mo kayang huwag kalimutan kung paano kita inibig. You see, that is the grace as we celebrate the Eucharist. And I believe, my dear friends, some well-meaning Catholics misses the point when they say to themselves, hindi na ako magsisimba dyan, ang sasama ng ugali ng mga tao dyan. Ayoko na magsimba. Mga plastic naman yung mga nandyan. They totally miss the point. Why? Because in the Eucharist, it is not the community who presses us down, but instead it is Christ. Parang gusto sabihin ni Jesus, naalala mo ba kung paano kita niligtas? Kaya mo bang tandaan kung paano kita sinagip nung minsan kang tumawag? At yun po ang isang biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ating kakayahang makaalala. Only humans have the capacity to remember. Only human beings have the capacity to bring all these memories not only inside the minds but also beyond the heart. At sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, meron tayong kinakanta. We remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here, and we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate. Sa pagdiriwang po natin ng Eucharistia, nagpapakilala si Jesus. Binubuksan niya hindi lamang ang ating mga puso at isipan, kundi ipinapaalala sa atin, gaano kita kamahal, paano kita inibig, paano kita sinagip nung ika'y minsang tumawag sa akin. Kaya sana po, mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung pangalawang aral na dapat nating matutuhan kapag tayo po ay nagsisimba pag-araw ng linggo. Hindi lamang alalahanin yung ating sariling panalangin, kundi laging alalahanin gaano kabuti ang Diyos. Pangatlo, maraming pagkakataon na kagaya po ng mga alagad, nawawalan din tayo ng pakiramdam. The disciples doubted the presence of Jesus not because they could never believed, but because they have been hurt. May mga pagkakataon po, sinusukat yung ating pananampalataya, hindi naman po dahil tayo ay walang paniniwala. May mga pagkakataon po na kagaya ng mga alagad, pinamamanhid tayo ng maraming sugat na ating naranasan. Kahit po kayo, may mga pagkakataon sobrang sugatan. Bakit? Sapagkat mas piniling umibig.
Nung piniling magmahal, ayun, pinaasa at sinaktan. Nung piniling magbigay ng sarili, niloko at pinaniwala. And just like the disciples in the gospel, they too must have been so hurt. Puno ng sugat ang mga alagad, hindi lamang dahil sa kanilang pang-iiwan. Sila'y puno ng sugat dahil sila'y kinapos ng pag-asa. Kaya, Jesus came on the time the disciples needed Him most. Sa pagdating ni Jesus, mauunawaan po natin kung galit o sumbat ang mamumutawi sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataong ito na makita ang buong mga alagad, anong sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Jesus gives to us the peace that the world cannot give. The peace of Christ. Pansinin po ninyo ito, mga minamahal ko mga kaparokya. May mga pagkakataon po, hindi tayo maligaya, maligalig tayo, marami tayong alalahanin, hindi naman dahil tayo ay masama. Marami tayong alalahanin, hindi tayo masaya, maligalig tayo, sapagkat marami tayong sugat. Sobrang lalim ng sugat na bunga, hindi lamang ng kasamaan, kundi kahit pa ng pagkataksil ng isang minamahal. That is why on this third Sunday of Easter, let us recognize the presence of Jesus that has received His peace in this Mass. We need healing from our hurts. And the only way to be healed is to receive the peace of Christ. Kaya mamaya po, anayahan ko kayo, kapag po magbibigayan tayo ng pananampalatayang ng kapayapaan, huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Malimit ko po itong ipinapaalala, no? Yung kapayapaan, libre, walang bayad. Pwedeng kuhanin, pwedeng tanggapin. Tabi-tabi po, yung iba sa atin, pakadamot. Sasabihin natin, magkaloob tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yung iba, natatawa kayo, ganyan po itsura ninyo. Ang titigas po ng mga leeg. Abay, mantakin po ninyo, isang oras yung katabi, yung mga katabi nyo ngayon sa misa, hindi na nga nakuha yung pangalan, ni hindi pa nakuhang sulyapan. At bahagi ng kapayapaan ni Jesus ay ang biyaya ng pagpapatawad. Ang isang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi lamang po namumuhay sa kapayapaan, but also our capacity to forgive. If there is peace, there is forgiveness. Ganun po yung karanasan ni Jesus sa krus. Nakapagpatawad sapagkat puno ng kapayapaan ng sarili. Kahit ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Bakit? Hindi naman sinabi dahil sila ay masama. Sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Mga minamahal ko mga kapatid, we cannot claim to be Easter people if we don't know how to forgive. Yes, it is so difficult. That is why we need not only the peace of Christ, but also His grace to be able for us to forgive those who have hurt us. And forgiveness is the attribute of those who are strong. It is not the attribute of the weak. Only those who are strong can truly forgive. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, patuloy po tayong mamuhay ng may kapayapaan. Sa bawat pagkakataon po na pinipili nating makapagpatawad, patuloy po na nagiging buhay, hindi lamang ang muling pagkabuhay ni Jesus, kundi buhay ang kanyang presensya sa ating pamumuhay. Sa misang ito,
Yun po yung biyayang hingin po natin. Ang biyayang kagaya ng mga alagad, tayo man din ay sugatan. Nawa, hayaan nating hilumin, hindi lamang ng salita ni Jesus. Hilumin hindi lamang ng kanyang mga sugat. Hilumin ng kanyang kapayapaan at pagpapatawad ang bawat sugat na ating nararanasan. Kapag nangyari po yun, hindi na tayo namumuhay sa dilim. Isang bagong umaga ang siya nagsisimula sapagkat tayo namumuhay sa liwanag ni Jesus. Sa misang ito, yun po yung binhi nating biyaya. Sama-sama tayong magiging saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng kapayapaan. Amen.